Grabe ang sigawan sa loob ng Araneta Coliseum sa bawat score ng Gilas at pati ba naman ang mga game commentators ng FIBA ay napasigaw rin, and not just once kundi bawat shoot ni Kai Sotto. Incredible. You can hear them right now saying, "Let's go, Gilas!" And again. Napasigaw talaga ang commentator at halatang Kai Sotto fan si commentator. With the follow-up. What a putback. Pakinggan ang lakas ng kanyang sigaw. Kyriem the Dream Sotto. Throw it down, Kaiju. At tinawag pa niya si Kai Sotto na Kyriem the Dream Sotto. So look out below. Gets fouled. Gets one. Well, and I don't know kung he was pertaining to Hakeem the Dream Olajuwon o kay Kareem Abdul-Jabbar dahil parang na-scramble na. Pero ganyan ka-skilled si Kai Sotto, pinaghalong galing ni Kareem at Hakeem. See why the future is so bright for this 21-year-old. At ito pa ang isang one-handed Statue of the Liberty layup ni Kai Sotto na talagang napasigaw na naman ang commentators. Gets fouled. Gets one. At kanilang nakikita ang insane skills at athleticism ni Kai Sotto at kung gaano kaganda ng kanyang future. Kahit ang back to the basket finger roll ni Kai Sotto ay hindi nakalampas sa mga commentators. At wala nang lalakas pa sa sigaw ng commentators sa play na ito. Happy to dribble out at Magandang-Gabi. Good night, Manila. That is... At napasigaw pa ng Magandang Gabi Manila, which is a famous line in the NBA. Good night comment kapag talo na ang kalaban. Halatang Gilas fan ang commentator. And speaking of Gilas, ay nagkaroon ng meeting ang mga officials ng PBA at SBP hosted by Ramon Ang ng SMC at pinag-usapan nila ang Asian Games participation ng Gilas. At sa isang interview ay pinangako ni PBA Commissioner Willie Marshall na meron silang magandang balita ngayong Thursday sa isang press conference announcing the new coach at kung ano ang kanilang gagawing sistema with just 2 weeks to go bago ang Asian Games. And from the looks of it, ay mukhang malaki ang participation ng SMC dito at baka galing rin sa SMC umbrella ang magiging head coach. At lumutang pa ngayon ang pangalan ni Coach Leo Austria bilang isa sa mga possible coaches para sa Asian Games. Samantala, paano binawasan ni Simanik ang kaba ni Bogdan Bogdanovic bago ang laro kontra Lithuania? Ayon sa Stargard, na ang message ni Simanik ay ang inspirasyon sa panalo ng Serbia. At kinumpirma ni Bogdan Bogdanovic na kabado siya bago ang laro kontra Lithuania matapos ang kanyang mga pagkabigo laban sa Lithuania sa buong karera niya. At ang isang text message mula sa kanyang kasamahan na hindi makakalaro ang nagpabawas sa kanyang kaba sa isang kakaibang performance sa quarterfinals ng 2023 FIBA Basketball World Cup. Si Bogdan Bogdanovic ay may 18 points sa kanyang 21 points na panalo ng Serbia, 87-68 kontra Lithuania, matapos na makatanggap ang buong koponan ng isang text message mula kay Boris Simanik. Ang Serbian big man ay hindi nakasali sa competition matapos ang isang medical procedure. Wala man si Simanik sa larong ito, pero ayon kay Bogdanovic na nagbibigay si Simanik ng positive vibes para sa koponan. Our team is still with us. He gave us amazing energy. We were nervous yesterday moving into another hotel from Grand Hyatt to Conrad. We were nervous. I was nervous. I was somehow at my young age. Losing against Lithuania, I'm so nervous. At yan ang sabi ni Bogdan Bogdanovic. Noong 2011, nagtamo si Bogdanovic ng pagkatalo laban sa Lithuania sa 2011 FIBA Under-19 World Championship kung saan natalo ang Serbia, 85-67. Naging parte rin siya sa koponan na natapos sa ikalawang pwesto sa 2015 Eurobasket, kung saan natalo rin sila ng Lithuania sa semifinals 67-64. At ngayong 31 years old na siya,
Masaya si Bogdanovic na nakakuha siya ng inspirasyon mula kay Simanik. I see a message from Borisa in the morning after the meeting. He was saying, "Guys, I'm good. Don't worry. Let us win tonight." And for him just to think about us after everything that happened to him, he united us, I would say. That's an amazing guy. This is for him as well. At ito ang sabi ni Bogdanovic. Para sa ikatlong pagkakataon sa huling apat na FIBA Basketball World Cup events, ang Serbia ay nakapasok sa Final Four. Tinalo nila ang Lithuania 87-68 sa Mall of Asia Arena dahil sa isang mainit na laro sa pag-shoot ni Bogdan Bogdanovic. Nakarating ang Serbia sa semifinals noong 2010, sa finals noong 2014, at pagkatapos ay nagtapos ng ikalimang pwesto sa China noong 2019 at ngayon ang Lithuania ay maglalaro na lang sa classification games 5-8. Ang Lithuania ay ang pinakamainit na koponan sa buong competition mula sa kanilang second half laban sa Greece kung saan nagtala sila ng 12 of 16 mula sa 3-point range sa second half pa lang. At ito ay nadagdagan pa ng 9 of 9 shooting from 3-point range sa simula ng laro laban sa USA at isa pang 5 of 6 sa unang quarter laban sa Serbia. Ang isang problema, kahit na mainit ang kanilang shooting quarter, ang tanging natamo nila ay ang lamang na 25-24 pagkatapos ng unang 10 minuto. At ito ay dahil ni Coach Sevtislav Pesiv na sumandal sa kanilang pinakamalakas na bahagi sa laro, sa defensive pressure. Sina Rokas Jokubaitis at Vidas Karinwaskas ay nagkaroon ng masamang laro. Kinulit sila ni Ondrej Dobric at Alexa Avramovic at kahit na nakalusot sila, pinipilit ng buong Serbian defense na magkaroon ng mga turnovers. Sa bawat fast break point, naging tahimik ang Lithuania na bahagi ng mga manunood habang tumataas ang ingay ng mga Serbian sa bench kung saan ang mga fans na sumusuporta sa kanila were in red, blue, white colors. At nang gumawa si Bogdan Bogdanovic ng isang malalim na 3-pointer upang tapusin ang kalahating laro na may 11 points na abante, malinaw na kung saan patungo ang laro. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.